affidavit na si Engineer Calalo, sasagutin niyo pa to? Mag-rejoinder pa ba kayo or gusto niyo na submitted ito? Opo. Uulitin ko lang po ang aking appreciation of the facts. Inaamin ni DE na nangolekta siya ng pera sa mga contractors, yun lang, para daw sumuporta sa aking mga programa. At hindi niya pinangalanan sino yung contractor na nagbigay at ang ibang mga contractors. Kaya as next step actually, not as a lawyer but just as a ordinary citizen, I will say, welcome si DE na ibunyag sino ang nagbigay sa kanya ng pera na contractor at sino yung ibang mga contractors na kinausap niya, at may isa pa akong babanggitin kung totoo ba ang sinabi niya sa akin na may isang contractor sa unang distrito ng Batangas na may koneksyon sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas. Previous. Hindi po, kasulukuyang congressman na taga Batangas. Kasalukuyan pa. Opo. Ito po ay ilang beses binanggit sa akin ni DE na meron isang malaking tao na pwede ko pong i-share, ay isang kasulukuyang congressman na taga Batangas na nag-impluwensya sa pagpasok ng isang proyekto sa unang distrito na siya ay konektado sa kontraktor ng proyektong ito, na pinapaliwanagan sa akin ni DE kaya daw ganyan yung paggawa ng proyektong ito at hindi nila pwedeng ayusin yung design na hiniling ng local government sa bayan na ito dahil ang nagpasok po ng proyekto ito at ang contractor na gumagawa ng proyektong ito ay konektado sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas. Kaya napakarami po ang mga pinag-usapan ko at ni DE, at hindi po niya ito nabanggit sa kaniyang affidavit. Kaya kung gusto niya pong i-share ano ang alam pa niya tungkol sa iba pang mga contractors at mga proponents ng mga DPWH projects sa unang distrito ng Batangas, sa tingin ko po ito ay makakatulong, baka hindi lang sa unang distrito, baka may matutunan din ang mga Batanggenyo tungkol sa kung paano nangyayari ang mga bidding ng mga DPWH projects sa buong Batangas.